Ang pagbasa ng banal na kasulatan ay nagmula sa Exodo 7:19-23 at Exodo 8:16. Exodo 7:19-23. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moises, kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng tubig sa Ehipto, sa ibabaw ng kanilang mga ilog, sa ibabaw ng kanilang mga batis, at sa ibabaw ng kanilang mga lawa, at sa ibabaw ng lahat ng imbakan ng tubig, upang ang mga ito ay maging dugo. At magkakaroon ng dugo sa buong lupain ng Ehipto, maging sa mga sisidlang kahoy, at maging sa mga sisidlang bato. Kaya't sina Moises at Aaron ay namuhay ayon sa inuutos ng Panginoon. At itinaas niya ang kanyang tungkod at hinampas ang tubig na nasa bundok sa tagiliran ni Faraon at sa paningin ng kanyang lingkod. At ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. At namatay ang mga isda na nasa Nilo at bumaho ang Nilo, kaya't hindi makainom ng tubig mula sa Nilo ang mga Egyptyo. At ang dugo ay kumalat sa buong lupain ng Ehipto. Ngunit ginawa rin ito ng mga salamangkero ng Ehipto gamit ang kanilang mga lihim na kasanayan. At ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya sila dininig, gaya ng sinabi ng Panginoon. Pagkatapos ay tumalikod si Paraon at umuwi sa kanyang bahay na hindi man lang nabahala. Exodo 8:3. At ang mga palaka ngayon ay dadagsa, naaahon at papasok sa iyong bahay, sa iyong silid tulugan, at sa iyong higaan, at sa bahay ng iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, at sa iyong mga hurno, at sa iyong mga masahan. Exodo 8:16. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod at hampasin mo ang alabok ng lupa upang ito ay maging katabi ng lahat ng lupain ng Egypto. Itong salita ng Diyos. Amen. Aleluya! Kay laking biyaya ang makasamba sa Diyos sa pinagpalang araw na ito ng Panginoon. At sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, naniniwala ako na matatanggap natin ang mga kamanghamanghang pagpapala na inihanda ng Diyos para sa atin at para sa ating mga pamilya. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral tungkol sa mga salot sa Ehipto. At noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang mga layunin kung bakit ginawa ng Diyos ang mga kababalagan at tandang ito, mga tanda at kababalagan na kilala rin bilang 10 salot. At ang mga ito ay hindi lamang upang hatulan ng Ehipto, kundi ang mga ito ay mga gawa ng Diyos na may mensahe, na may aral. At sa pamamagitan nito, hindi lamang hinatulan ng Diyos ang Ehipto na umaapi sa bayan ng Diyos, hinatulan din niya ang mga huwad na Diyos na sinusunod at pinaniniwalaan ng Ehipto at maging ng ilan sa mga Israelita. At hinayaan niyang maunawaan at makita ng mga Israelita ang tunay na katotohanan, ang tunay na imahe, kung gaano kapangit, gaano karumi, gaano hahihaya ang kasalanang ito. At kaya ang tunay na larawan ng pagkahulog ng sangkatauhan. At ang ihito ay kumakatawan sa mundong ating ginagalawan. At sa pahayag, makikita natin ang mga katulad na salot na binanggit. At sa huling panahon, gayon din, ang mundo ay hahatulan sa pamamagitan ng mga salot na ito. Ang masasama, ang mga hindi sumasamba sa Diyos, ang mga lumalapastangan sa pangalan ng Diyos ay hahatulan gamit ang mga salot na ito. Ngunit ang mga paghatol na ito, kasabay nito ay isang aral at isang mensahe at isang daan ng kaligtasan para sa kanyang bayan. Kaya parang ipinapakita ng Diyos ang tunay na pagkakakilanlan ni Satanas sa likod ng Ehipto. Ang 10 salot ay parang isang espiritual na labanan, refleksyon ng espiritual na labanan. Sa likod nito ay isang espiritual na labanan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas na kumuha sa panganay ng Diyos na si Adan. At kaya nga, sa katapusan nito, ang huling salot ay ang pagkamatay ng mga panganay ng Ehipto. Si Paraon ay kumakatawan sa pinuno ng masamang kalagayang iyon, ang ulo na siyang dragon, si Satanas, ang Diablo. Kaya ito ay isang spiritual na labanan na maaari rin nating kasangkutan, na ating kasasangkutan din sa huli. Saan panig tayo papanig? At ano ang ipinapakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at kababalagang ito na nakikita natin sa ating paligid?
Naniniwala ako na ang COVID-19 na ito ay isang malaking kababalagan at malaking senyales. May mga digmaan, lindol, bagyo, at iba't ibang natural na sakuna o mga sakuna na gawa ng tao. Ngunit lahat ng mga bagay na iyon ay nangyayari sa iisang rehiyon o isang lugar o isang bansa. Pero itong COVID-19 ay nasa buong mundo, pandemya, di ba? At kaya ito ay isang malaking kababalahan. Nadudulot ito sa atin ng pag-iisip, bakit nga ba ito nangyayari? Sinong nasa likod nito? At ano ang mangyayari pagkatapos nito? At hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari sa hinaharap. Pero isa lang ang alam natin, hindi pa ito ang katapusan. At isa pang bagay na alam natin ay kailangan nating maging handa. Halimbawa, sabihin nating mayroon kang isang restaurant na gusto mong puntahan. Masarap ang pagkain. Maganda ang pagkakagawa ng serving hall. Maganda ang serbisyo. At kaya pumunta ka doon. Pero balang araw, magkakaroon ka ng pagkakataong pumunta sa kusina. At sa kusina, kung makikita mo, halimbawa lang ito, na may mga ipis at dumi ng daga, babalik ka pa ba sa restaurant na iyon? Makabagong kalagayan sa kultura, mga industriya, maunlad, konstruksyon, mga tao, makapangyarihan at mayaman. Gusto ng lahat na manirahan sa iito. Gusto ng lahat na maging katulad ni Paraon at ng mga Ehipsyo. Ito ay magarbo. Magangato. Gayunpaman, ipinapakita ng Diyos sa pamamagitan ng Ehipto ang tunay na pagkakakilanlan, ang realidad ng kasalanan, ang kalagayan ng kasalanan. Sa huling panahon, sa Pahayag Kabanata 18, sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan, lumabas kayo sa Babylonia, lumabas kayo sa lungsod ng kasalanan, lumabas kayo sa inyong kinaroroonan ng kasalanan. Naway, maging pagkakataon ng pagkakataong ito para tayong lumabas, magsimulang umalis sa lugar na iyon ng kasalanan o sa ating mga pamamaraan ng kasalanan, sa ating buhay ng kasalanan. Kung hindi gagawin iyon ng Diyos, kung hindi ihahayag ng Diyos ang tunay na pagkakakilanlan ng mga Diyos na ito o ng makasalanang kulturang ito, hindi kailanman tapalayain ni Paraan ang kanyang bayan. At maaaring walang lakas ng loob ang mga Israelita na umalis sa bansang iyon. Kaya't ating pag-isipan ang unang tatlong salot ngayon. Una, ginawang dugo ng Diyos ang tubig ng Nilo. Exodo Kabanata 7, mga talata 14 hanggang 25. Noong panahong iyon, sinasamba ng mga Ehipsyo ang ilog Nilo. At ang pangalan ng Diyos ng Nilo ay Hapi. Ngunit hinatulan ng Diyos ang Diyos-Diyosang iyon, ang huwad na Diyos na iyon, sa pamamagitan ng pagpapalit ng tubig ng Nilo na dugo. Ano ang espiritual na kahulugan nito? Ipinapakita sa atin ng Diyos kung ano ang kalagayan ng makasalanang mundo. Ang ilog Nile na ito ang pinagmulan ng kasaganaan, pinagmumulan ng kasaganaan sa Ehipto. Ang ilog Nile na ito ang pinagmumulan ng kasaganaan. Kahit na nagkaroon ng tagtuyot at taggutom sa ibang mga bansa, ayos lang ang Ehipto dahil mayroon silang ilog Nilo na hindi natutuyo. At ayon sa Deuteronomio Kabanata 11, mga talata 10 hanggang 12, ipinaliwanag ng Diyos na ito ang ilog kung saan kumukuha ng tubig ang mga tao, parang irigasyon. Kinukuha nila ang tubig na iyon papunta sa kanilang mga bukid at sa makatuwid, umaasa sila sa ilog na ito. Ang ilog Nilo na ito ay sumisimbolo sa pinagmumulan ng kasaganaan sa mundong ito. Ang ilog Nilo na ito ay kumakatawan at sa makatuwid kapag maganda ang ani, kapag sagana ang ani, sino ang kanilang niluwalhati? Niluwalhati nila ang Diyos ng Nilo. Pinuri nila ang kanilang sarili dahil sa kanilang pagsisikap na makaahon sa tubig. Basahin natin ang Deuteronomio Kabanata 11 mga bersikulo 10 hanggang 12. Sapagkat ang lupain na iyong pinapasok upang ariin ay hindi gaya ng lupain ng Egypto na iyong pinanggalingan, na doon ka naghasik ng iyong binhi at dinidiligan ng iyong paa na parang taniman ng mga gulay.
kundi ang lupain na inyong tatawirin upang ariin, isang lupain ng mga burol at mga lambak na umiinom ng tubig mula sa ulan ng langit, isang lupain na inaalagaan ng Panginoon mong Diyos. At ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay laging nasa ibabaw nito, mula sa simula hanggang sa katapusan ng taon. Kita nyo, inihambing ng Diyos ang lupain ng Egypto at ang lupain ng Kanaan, at ang pagkakaiba ay ang tubig ang pinagmumulan nito. Ang ilog Nile ay kumakatawan sa katubigan sa ibaba. Sa Genesis Kabanata 1, sa ikalawang araw, nilikha ng Diyos ang kalawakan at ang tubig ay naghiwalay. At ito ay kumakatawan sa katubigan sa itaas at katubigan sa ibaba. Ang tubig sa itaas ay nasa ibabaw ng kalawakan na kumakatawan sa lugar ng kaharian ng langit. At ngayon, ang mga tubig sa ibaba ay kumakatawan sa mundong ito, sa mga tao ng mundong ito. Sinasabi sa atin sa Pahayag 17, versikulo 15 na ang tubig na kinauupuan ng patutot ay isang bansa, mga wika at mga tao. At itong tubig sa ibaba, maruming tubig ito. Nahaluan ito ng mga metal, nahaluan ng dumi, at ito ay kumakatawan sa atin bago pa tayo sumampalataya kay Jesus. Ngunit kapag natanggap natin ang salita, maaari mong isipin ang tungkol sa natural na agam. Ang tubig na ito sa ibaba, kapag natatanggap nito ang liwanag mula sa araw, ang araw, ayon sa awit 84, talata 11, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang ating Panginoon ay araw at kalasad. At ang liwanag na nagmumula sa araw ay ang salita ng Diyos, gaya ng sinasabi sa atin sa Juan Kabanata 1, talata 4. At ang salitang ito ay buhay at ilaw ng sangkatauhan. Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan ito. Juan, Kabanata 8. Kaya kapag natanggap natin ang liwanag na iyon na si Hesukristo at ang salita ng Diyos, ang tubig na iyon ay nagsisimulang uminit. Tulad ng kapag tinanggap natin ang salita, ang ating mga puso ay nag-aalab at ang ating buhay ay nagsisimulang uminit. At kapag nangyari iyon, magbabago ang kalagayan ng tubig na iyon. Nagsisimula itong magbago ng anyo tungo sa gas, mula likido patungo sa gas. At ang prosesong ito ay tinatawag na evaporasyon. Ngunit, ang prosesong ito sa espiritual na mundo ay tinatawag na muling pagsilang, pagtanggap sa salita ng Diyos at pagtanggap sa banal na espiritu. Gaya ng sinabi ni Jesus, kailangan mo ipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Tanggapin ang salita. At kapag ang partikulo ng tubig, molekula, ay sumingaw, binibitawan nito ang dumi, ang metal, lahat ng iba pang mga partikulo na dating pinaghalo nito. At tubig lamang ang sumisingaw at nagiging ulap. At ang ulap na iyon ay kumakatawan. Hindi ko sinasabing ito ang tubig sa itaas, ngulit sa natural na agham at pag-unawang ito, sa talinghagang ito, ang mga ulap ay kumakatawan sa mga ipinanganak na muli. At sinasabi sa Hebreo 12, talata 1, ang ulap ng mga banal, ang ulap ng mga taong naniniwala sa Diyos na lumakad sa landas ng pananampalataya. Kaya ang tubig, ang ilog Nile, ay kumakatawan sa tubig sa ibaba. Ngunit sa kanan, ang tubig ay nagmumula sa itaas. At kaya nga, ang tanging paraan para makatanggap sila ng tubig, syempre, ay ang magtrabaho at magsaka. Gulit ang tanging paraan ay ang umasa sa Diyos at manalangin sa Diyos. Ang gamit, siguro maaaring magkatulad ito, ngunit saan ito nanggaling? Maaaring mamuhay tayo sa parehong paraan, 2 taong nagigiling sa gilingan. 2 tao ang gumagawa ng iisang bagay, ngunit ang isa ay kinukuha pataas at ang isa ay naiwan. Bakit? Sino ang pinagmumula ng kanilang pagpapana? At gayon din, may mga ilog na dumadaloy sa ating mga katawan at sa kasaysayang ng sangkatauhan. At kapag nakakita ka ng mapa, ang mga ilog ay parang mga ugat ng mundo. Pareho lang. May isang ilog na dumadaloy sa ating mga katawan at sa ating kasaysayan, at iyon ay tinatawag na ilog ng lahi.
At ang lahing iyan ay nagpapatuloy mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon tulad ng patuloy na pag-agos ng ilog. Sa pamamagitan ng salot na ito, inihahayag ng Diyos ang katotohanan ito na dahil sa pagbagsak, dahil pumasok ang kasalanan, ang lahi ng tao, ang lahi ng dugo ay nasira. At ito ay nabubulok tulad ng tubig ng Nilo na naging dugo ay nabubulok na nagdudulot ng lahat ng uri ng amoy. At mula sa pagkakahulog ng sangkatauhan hanggang ngayon, ayon sa mga taga Roma 5, versikulo 12, dahil sa isang tao, si Adan, ang lahat ng tao ay nagkasala. At dahil sa kasalanang iyan, tayo ay ipinanganak upang mamatay. At makikita mo na, pagkatapos ng taglagas na iyon, ang mga batang ipinanganak ay ipinanganak na masama, tulad ni Cain, tulad ni Lamek sa lahi ni Cain. At nagpapatuloy, tulad ni Naham, Ismael, Esau, mga Amalekita, ang mga Kananeo, ay inapo rin niya. Kaya ang nagkasalang lahing ito ng dugo ay bunga ng kasalanan. At ang talaang kanan na nakikita natin sa Biblia, ito ang dalisay na talangkanan ng tipan na siyang pinapanatili ng Diyos. Upang ang lahing ito, ang ilog na ito, ay hindi masira ng tiwaling ilog o ng iba pang lahi ng dugo. At ano ang spiritual na aral mula sa salot na ito? Na hindi natin maaaring manan ang kakaharian ng Diyos kasama ang lahing ito. Hindi natin matatanggap ang tunay na pagpapala kapag umaasa tayo sa ilog Nilo na ito. Kaya itong ilog Nilo na pinagmulan ng ating lahi o ng ating buhay ng makasalanang mundong ito ay kailangan linisin. Ang tubig na yan ay kailangan gawing purong tubig. Balikan natin ang 1 Corinto 15, versikulo 50. 1 Corinto 15, versikulo 50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos ni ang kasiraan. Manahin ang hindi masisira. 1 Pedro, Kabanata 1, mga talata 3 hanggang 5. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang dakilang awa ay siyang nagpasimula sa atin na ipanganak na muli sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay, upang magkamit ng isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasang nakahandang ihayag sa huling panahon. At pagkatapos sa 1 Juan Kabanata 1, versikulo 12, datapuat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. At pagkatapos sa Juan Kabanata 4, versikulo 14, sinabi ni Jesus, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kanya patungo sa buhay na walang hanggan. 1:6.63. Ang espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. 1:7.38. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay aagos mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang mga ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Kailangan natin ng tubig na ito. Kailangan natin ng tubig na ito upang palitan ng ilog Nilo. Kaya naman, hindi tayo maaaring umasa sa laman at dugo, kundi kailangan nating umasa sa espiritual na tubig na ibinibigay sa atin ni Jesus. Kailangan nating ipanganak muli sa mga espiritual na nilalang. At kaya nga binibigyang diin sa atin ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, na kailangan nating magsanay, kailangan nating lumipat mula sa ating buhay na makalaman patungo sa buhay na espiritual. Ang buhay na dating umaasa sa Nilo ay patungo sa buhay na umaasa sa espiritual na pagpapala, espiritual na tubig ng Diyos. Kaya nga, kailangan nating ipanganak na muli sa espiritu upang manahin kang taharian ng Diyos. Kaya, sa buong Biblia, mula sa panahon ng pagbagsak, ipinapakita sa atin ng Diyos ang dalawang magkaparehong linya,
ang tiwaling ilog sa espiritual na paraan at ang dalisay na ilog ng salita at tipan ng Diyos. Basahin din natin ang mga taga-Roma, Kabanata 9, mga bersikulo 6 hanggang 9. Mga taga-Roma, 6 hanggang 9. Ngunit, hindi naman sa nabigo ang salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng nagmula sa Israel ay mga Israelita, ni hindi lahat sila ay mga anak, dahil sila ay mga inapo ni Abraham, ngunit sa pamamagitan ni Isaac, ang iyong mga inapo ay tatawagin. Ibig sabihin, hindi ang mga anak ng laman ang mga anak ng Diyos. Ngunit ang mga anak ng pangako ay ipinuturing na mga inapo, sapagkat ito ang salita ng pangako. Sa panahong ito, ako'y darating at si Sarah ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Ang Diyos ang namumukutangi para sa atin. Alino pa mangyahi. At dalangin ko na ikaw at ako ay mapunta sa espiritual na lahing iyon sa pamamagitan ng muling pagsilang sa pamamagitan ni Hesukristo. Pangalawa, ang pangalawang salot ay salot ng mga palaka. Exodo Kabanata 8, mga talata 1 hanggang 15. Para sa mga Ehipsyo at sa kanilang kultura, ang palaka ay kumakatawan sa pagkamayabong. At ang pangalan ng Diyos ng palaka na kanilang sinasamba ay Hecht. At kahit ngayon, kahit sa pamamagitan ng arkeolohikong paghuhukay, nakakakita pa rin sila ng maraming disenyo ng palaka sa iba't ibang template at iba't ibang lapida. Ngunit ang mga palaka ay kumakatawan sa mga karumaldumal na espiritu na lumalabas sa maruming tubig ng Nilo at mula sa bibig ng dragon, ang halimaw at ang bulaang propeta sa pahayag. Sila ang mga espiritu ng mga demonyo. Una, inilalarawan sa atin ng Levitiko, Kabanata 11, talata 10, ang mga maruruming hayop. Sinasabi nito, ngunit anumang nasa mga dagat at nasa mga ilog na walang mga palikpik at kaliskis, sa lahat ng gumagalaw na buhay sa tubig at sa lahat ng may buhay na nilalang na nasa tubig, ang mga iyon ay kasuklam-suklam para sa inyo. At basahin natin ang Apokalipsis, Kabanata 16, Pahayag 16, mga talata 12 hanggang 14. Magbabasa muna ako. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng kanyang mangkok sa malaking ilog na Eufrates at natuyo ang tubig nito upang maihanda ang daan para sa mga haring mula sa silangan. At nakita ko ang lumalabas sa bibig ng dragon. At mula sa bibig ng halimaw at mula sa bibig ng bulaang propeta ay lumabas ang 3 karumal-dumal na espiritu na parang mga panaka, sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda na lumalabas sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa digma ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lalaktawan natin ang bersikulo 16. At tinipon nila sila sa lugar na sa Ebreyo ay tinatawag na Harmageddon. Ang Euphrates ay kung saan magaganap ang huling paghuhukom at digmaan ng Diyos. At ang mga masasamang espiritong ito, tulad ng palaka, ang siyang magtitipon sa mundo sa lugar na ito. Kaya ang marumi, ang 3 maruming espiritu na parang palaka, ano sila? Lumalabas sila sa bibig ng dragon. Juan, Kabanata 8, versikulo 4. Sinabi ni Jesus sa mga pinuno ng relihiyon, ang mga Pariseyo, sa panahong iyon, kayo ay sa inyong amang dyablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Tuwing nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya mula sa kanyang sariling kalikasan, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng lahat ng kasinungalingan. Ibinubunyag ni Jesus ang pagkakakilanlan ng mga Pariseyo at mga pinunong relihiyoso. Sa panlabas na anyo, sila ay mga banal at niluwalhating pinuno ng relihiyon. Ngunit inihahayag ni Jesus kung ano ang nasa loob nila, tulad ng pagbubunyag ng Diyos kung ano ang nasa likod ng Ehipto. Sa pahayag, Kabanata 12, mga talata 3 hanggang 9, nakikita natin ang isang dragon na sinusubukang lamunin at patayin ang anak na ipanganganak at ang babaeng may anak na lalaki. Sa talata 7, sinasabi nito, nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakikipagdigma sa dragon.
Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma at sila hindi nagkaroon ng sapat na lakas at wala ng lugar para sa kanila sa langit. At ang dakilang dragon ay inihagis pababa. Ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Pahayag, Kabanata 13, versikulo 4, sinamba nila ang dragon dahil ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa halimaw. At sinasamba nila ang halimaw na nangagsasabi, sino ang katulad ng halimaw at sino ang makakalaban niya? Kaya ang espiritong ito ay lumalabas mula sa dragon na parang ulo ng masamang trinidad na ito. At pagkatapos, mula sa bibig ng halimaw, sa Pahayag Kabanata 13, mga talata 1 hanggang 10, na pag-usapan natin noong mga nakaraang panahon, pinag-usapan natin ang dalawang halimaw. Ang isa ay nagmumula sa dagat, ang isa naman ay nagmumula sa lupa. Tama ba? At ang umaahon mula sa dagat ay katulad ng unang halimaw. Ang unang hayop ba ay katulad ng hayop na ito na kung saan ang espiritu, masamang espiritu tulad ng palaka ay lumalabas. At ang pangatlo, mula sa bibig ng bulaang propeta. Para itong pangalawang halimaw na lumalabas mula sa lupa. At siya ay parang isang pinuno ng reliyon, nagsasalita na parang isang propeta. Ngunit siya ay isang bulaang propeta na nag-aakay sa mga tao na sumamba sa halimaw at sa dragon. At pagkatapos, sa Exodo Kabanata 8, talata 3 ay nagsasabi sa atin, sinasabi nito sa atin na ang mga palaka ay nasa mga higaan at mga mangkok. Pupunuin ng mga palaka ang Nilo na aahon at papasok sa iyong bahay at papasok sa kwarto mo at sa iyong higaan at sa mga bahay ng iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa iyong mga hurno at sa iyong mga masahan. Ano ang ibig sabihin ng may mga palaka sa iyong kwarto at mga palaka sa iyong kama? Andaan, ang mga palakang ito ay kumakatawan sa mga maruruming espiritu. Ano ang mangyayari kung ang karumaldumal na espiritu ay makaapekto sa iyong higaan? Ezekiel 23, mga bersikulo 17 hanggang 18. Dumating ang mga taga-Babilonya sa kanya sa higaan ng pag-ibig at binungisan siya ng kanilang pagpapatutot. At nang siya'y nadungisan na ng mga ito, siya'y nasuplam sa kanila. Inilantad niya ang kanyang mga pagpapatutot at inilantad ang kanyang kahubaran. Tapos naiinis ako sa kanya. At naiinis na ako sa kapatid niya. Santiago, Kabanata 4, versikulo 4, kayong mga mangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-alit sa Diyos? Kaya nga, sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay ginagawa ang kanyang sarili na aaway ng Diyos. Ebreo Kabanata 13, versikulo 4, dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at ang higaan ng mag-asawa ay huwag madumisan. Para sa mga mapakiapid at mga mangangalunya, hahatulan sila ng Diyos. Kung ang karumaldumal na espiritong ito, ang karumihang ito, ay dumating at dinungisan ang higaan, ayon sa wika ng Biblia, dinungisan ang higaan, ito ba ay pakikiapid, pangangalunya, na siyang dumudumis at nagpaparumi sa mundong ito ngayon. Pangalawa, ang mga palakas sa mga mangkok, ang mga karumaldumal na espiritu sa pagkain. Mula pa sa simula, ang pagbagsak ng sangkatauhan ay sanhi ng maling pagkain, pagkain ng maling bagay, pagkain ayon sa panlilinlang ng masamang espiritu. Ang pagkain ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na pagkain ng pagkain, kundi pati na rin sa pagkamit, paglalagay, at paggawa ng isang bagay na akin at pati na rin sa pagkain ng kaalaman. Pagpasok ng kaalamar, ang Ehipto ang nagbigay ng lahat ng iyon. Ang mundong ito ngayon ay nagbibigay ng maling pagkain para sa atin at sa ating mga anak. Sinasabi sa atin ni Jesus na maging maingat sa ating kinakain. May mga bagay na hindi natin dapat kainin sa buong Biblia, ngunit may mga bagay din na sinabihan tayong kainin na ibinibigay sa atin ng Diyos, tulad ng mana mula sa langit, tulad ng kay Jesus na ito ay tinapay at alak sa espiritual na paraan. Prutas,
Ang bunga mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama ay hindi natin dapat kainin. Ngunit ang bunga mula sa puno ng buhay ay dapat nating kainin. Dalangin ko na ikaw at ako ay maprotektahan mula sa mga espiritong ito, masasamang espiritu tulad ng mga palaka. Naway pangalagaan ng Diyos ang ating mga tahanan, ang ating mga pamilya, ang ating mga mangkok, ang ating mga higaan, upang ang kadalisayan ay manatili sa atin. Ang kabanalan ng Diyos, ang pagtatalaga ay mapangalagaan. At panghuli, ang ikatlong salot, mga lambat. Exodo Kabanata 8, mga talata 16 hanggang 19. Sa orihinal na wika, ang lambat na ito ay parang mga lamok. Babasahin ko ang Exodo, Kabanata 8, talata 16. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod at hampasin mo ang alabok ng lupa upang maging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. Awit 105, versikulo 31. Siya'y nagsalita at dumating ang mga langaw at mga niknik sa buong kanilang teritoryo. Ibig sabihin, ang mga niknik ay parang mga pulgas o kuto o parang mga lamok. Ang karaniwan ay sinisipsip nila ang dugo ng tao o ng hayop. Isipin mo, lahat ng alikabok ay nagiging lamok at nagsisimula ng sumipsip ng dugo ang mga ito eh. Isipin mo na lang na may kagat ng lamok sa buong katawan mo. At ang mga bagay na ito ay nagdadala ng mga mikrobyo at sakit. Mga nilalang na kailangang sumipsip ng dugo ng iba. Ayan, saganang sarili nito ay isang sumpa. Pero kailangan nilang sumipsip ng dugo ng iba para mabuhay. Para sa kanila, para magparami at mabuhay. At resulta rin yan ng pagbagsak. Ngunit ang isang bagay ay ginawang lambat ng Diyos, ang alikabok. At ang alikabok na ito sa Hebreo ay nasa malayo. At ang apar ay lumilitaw sa Genesis 2, talata 7. Pagkatapos, hinubog ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Malayo ang alikabok nito. At hiningahan niya ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging isang nilalang na may buhay. At pagkatapos ay sa Genesis, Kabanata 3, versikulo 14, pagkatapos ng pagbagsak, sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, dahil ginawa mo ito, isinumpa ka ba? Higit pa sa lahat ng baka at higit pa sa bawat mabangis na hayop sa parang. Sa iyong tiyan ka lalakad at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa malayo kakain ka. Ito ay nagiging pagkain ng ahas. Siyempre, ito ay isang espiritual na wika dahil ang mga ahas ay hindi kumakain ng alikabok para sa kanilang pagkain. Genesis, Kabanata 3, talata 11. Ito ay matapos makipag-usap ang Diyos sa ahas. Ang Diyos ngayon ay nakikipag-usap sa lalaki. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat mula roon ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok. At sa alabok, ikaw ay babalik. Kaya't isinumpa ang tao na maging alabok at isinumpa ang ahas na kumain ng alabok. Anong nangyayari dito? At ang alikabok na ito ay ang pagkatao, ang espiritual na kalagayan kung saan ang hininga ng Diyos ay kinukuha. Nang tinanggihan ng tao ang salita ng Diyos at ang salitang iyon ay ang espiritu ng Diyos. Tandaan, mababasa natin sa Juan, Kabanata 6, versikulo 63, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, ay espiritu at buhay. At ang hininga ng buhay na inihinga ng Diyos sa mga butas ng ilong ng sangkatauhan ay hininga at buhay. Ang hiningang iyon, ang salitang hininga, neshema, tulad ng ruwak, ngunit ang neshema ay buhay at espiritu rin. Kaya ito ang espiritu ng buhay, na hiningahan ng Diyos ang sangkatauhan at siya ay naging isang buhay na nilalang. Nabubuhay na nilalang, tao, tunay na tao sa mata ng Diyos. Tinanggihan ni Adan ang espiritu ng Diyos, ang presensya ng salita at espiritu ng Diyos.
At sa makatuwid, sa espiritual na paraan, siya ay napalayo. At ang alikabok na ito ay nagiging mga nilalang na sumisipsip ng dugo. Para sila mga parasito, magsipsip sa dugo ni Hesus Kristo. Kaya sa pamamagitan ng tatlong salot na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, saan ako umaasa? At pangalawa, tanungin natin ng ating mga sarili, ako ba ay ipinanganak na muli? Tunay na ipinanganak na muli? Nasa akin pa rin ba ang mga aspetong ito? At higit sa lahat, dalangin ko na matanggap natin ang Espiritu ng Diyos, ang hininga ng buhay, at naway huwag tayong mapahamak, maging alikabok, ngunit sana maging mga buhay na nilalang tayo. Hindi iyan nakasalalay sa ilog Nilo, kundi sa tubig na ibinibigay sa atin ni Jesus. Dalangin ko na ikaw at ako ay ipanganak na muli araw-araw sa pamamagitan ng tubig at espiritu, sa pamamagitan ng salita at sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. At si Jesus, nang siya ay dumating sa lupa, ang unang tanda na kanyang ginawa at ipinakita sa atin ay ang paggawa ng tubig na alak. At ang alak na iyon, kalaunan, paliwanag ni Jesus, ay kumakatawan sa kanyang dugo na siyang dugo ng buhay. Ang tubig na iyon, ang simpleng tubig na katulad ng ating buhay, ay nagiging puno ng buhay, buhay na walang hanggan. At naniniwala ako na kailangan natin iyon. Kailangan natin ang pagbabagong larang. At si Jesus lamang ang makakagawa ng pagbabagong iyan sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagprotekta at pag-iwas sa amin mula sa impluensya ng Ehipto na siyang mundong aming ginagalawan. Ama, dalangin namin na ihiwalay mo kami, ilaan mo kami mula sa kasalanan, katiwalian, at karumihan ng mundong ito. Ama, lumalapit kami sa iyong harapan upang pagsisisihan ang mga nakakahiyang kasalanan, aming kinagisnan at nagawa. Dalangin namin na mahabag ka sa amin at naniniwala kami na ang dugo ni Hesukristo ang maglilinis sa amin. At Ama, nang lumingon si Jesus, ang tubig na iyon ay ginawang alak. Gawin mo pong dugo ng buhay ang tiwaling tubig sa amin at ang tiwaling tubig sa aming buhay. At ipagdarasal namin ang mga dumaranas ng karamdaman. Ama, naway ang iyong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng iyong salita at pananampalataya ay magtulungan upang baguhin ang karamdamang iyon tungo sa mga pagpapala, tungo sa kalusugan. Naway magkaroon ng tanda at kababalaghan na iyong ginagawa sa kanilang buhay upang ikaw ay kanilang luwalhatiin. At naway mangyari rin yan sa ating mga puso at buhay. At ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa banal at mahalaga na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo nang may pasasalamat. Amen.